Tonight, I would like to share to you about seeing life from God's view. Kanang tanaw na ito ang kinabuhi, base o sumalabiyon sa pagpanlantaw sa Diyos. Kanang mo na? No? Na imong lantaw ng kinabuhi, nasikat, sa unsay paglantaw sa inyong dili sa unsay paglantaw na. Now, according to a nice name, he said, we do not see things as they are. We see them as we are. In other words, atong sundan ning Bible study karon unsa ang lesson nining kagabion karon. Kita sa mga butang, kinahanglan ipasukat mo sa imong pagtanaw sa imong kaugaling mo lugod sa ka. In short, for you to be able to appreciate things, it has to be seen based on what you see yourselves. Kinahanglan imong tanawon ang mga butang, imong kalibutan against the background of who you are. Now, it has to be seen according to the knowledge of who you are. Pasiwul sa ka. Di ako ma-appreciate na. Ma-appreciate mo ang adlaw, kung sa siya ka mahinungdanon, kung imong gitanaw, imong kinabuhi na mahinungdanon mo. Imong kalagot na dawal, lisod na gawas na ini kayo. Pero you will see the value of the sun if you see the value of yourself. Makita mo ang value sa adlaw kung imong gitanaw ang value mo. You will never survive and you will never thrive and have life without the sun. Kung wala ang adlaw, di ka mabuhi. Kaya ang energy na gina-emit sa adlaw, now the energy being emitted by the sun cause us to thrive and to have life. Hello? Although dili wala po nato pasubraan, nang gawas ka magpa-hiro-hiro ka nato sa gawas, no? Ay na. Pagtong, bigyan. And so, the way you see your life shapes your life. Kung sa pagtanaw mo sa imong kinabuhi, mao na'y nagahatag og purma sa kinabuhi mo base sa imong paglantaw sa imo. No? Ginahatagan og kanindot ang imong kinabuhi sa unsay pagtanaw mo niini. Kung gitanaw mo ang imong kinabuhi kanindot, no? Kung imong isabot nga imong kinabuhi nindot o mahinungdanon na maunay magpumol sa kinabuhi mo o sa imong mga pagpalipasok o pagpalingkamot sa adlaw-adlaw. Tagaan mo importansya. Pero kung ako makita importante ang importante sa kinabuhi, ang importansya sa kinabuhi mo, nga niya kanan, mura na kanana ang tao, nagkalakaos na ang kapatid-patid, lata, dalatagaw. Pero kung kinatanaw mo mong kinabuhi, nga doon na importansya, no, tanan yung ginahimog, ipaputatan mo na sa pagmula-mula na kinikabakit para sa iyong kinabuhi. Now, how you define life determines your destiny. Kung sa imo pag-define sa imong kinabuhi, kung sa paghatag mo kahulugan sa kinabuhi, maunay mag-determine sa imong ugma, sa imong destiny, sa imong unahan. Kaya mga tao, ngawarag yo'y kanabang paghatag o hinungdan sa matagadlaw, maunang mga tao nga pobre kayo yung ilang pag-define sa ilang kinabuhi. Pagdintor ang kuslan tayo, maghimot tanay. Okay mo wala, inanak ka pobre na ilang pagpanlantaw sa kinabuhi. Pero may mga tao kabisan, pareha og level sa kinabuhi na siguro may utang, pareha rin sila dyan, mga pobre. Pero gapanin kamot, ginahimo ang tanan ng mga pagpaningkamot. Tanan rakin, di mo nga naman. Dili man pobre ang ilang pagtanaw sa kinabuhi,
Now, your perspective will influence how you invest your time, how you invest and spend your money, and how you use your talents and value your relationship. Ang imong pagpanlantaw sa kinabuhi, nag-influence na sa imong paggasto sa imong panahon, no? Ang paggasto mo sa imong salapi, o bisan pa ang paggamit sa imong talent, o ang paghatag mo o kamahinungdanon sa relasyon o relationship sa imong isikainon, sa imong pamilya, sa imong asawa, no? Sa imong mga anak, ng imong asawa, pero ibinanin mo o sa kananaan, istorya pa sa uban, no? Kanang imong pagtanaw sa imong asawa na murag baby, langit hapon, ay dinagula ka. Bibibihan ng imong asawa. O para ang inyong, no? Ang inyong relasyon ba? No? Ang inyong panagtihayon. Pilipas alkibra. Pero kamu nga makarelate, ay kamu tigil, bibibibi, ang ginalo. O sa istorya pa si Lunggo, idoy-idoya. O, kaba mo idoy-idoya? Tati-tati ka ba? Inang guwapa sa likod. Dia sa rin Pastor Roy. Sampo lang lang ako. Nagwapa mo ba ito? Alright, so, lagi mong paglantaw sa imong kinabuhi, imong perspective sa imong kinabuhi, dako kay nag-impact, dako lang may imong influensya sa imong paggasto sa imong panahon, bisan pa sa paggasto sa imong kwarta. So, ang imong perspective sa kinabuhi, kung ang imong perspective sa imong kinabuhi, no, gahatag ang importansya o kanindanan sa kinabuhi, imong yun na ang pangandaman ang tanan, may tungod sa unahan. Dili ka na magpatuloy ng kagasto, murag, wala. Ang Pinoy ko, no, ang kanawa ko sa Pinoy, nakikinaya ang Pinoy, one day millionaire, tanan pangpunta, kaya mo manay kinaiya sa mga kasila ko na ito na panunod. Pero mga Chinese, hindi na eh. Trabaho. Ino pa Chinese. Kaya mga Pilipino, why yun na? Paglaro. No. Trabaho, simot. Kaon, ligo, simot. Ligo ko simot. Pero trabaho, relax daw. Right. So, the way you spend your money is actually an expression as to how you see yourself, the perspective that you have, or what you see yourself will really influence the way you spend your money. Ingon pa ni Sir Baka sa una, you spend a little, give a little, and you save a little. Kaya if you spend a lot, if you can spend all, you are a fool. Buang ko ng tao, igasto ka ng kusa. Ang sakto ko ng tao, spend the money. Kung atag tayo sa nagkinahanglan, mutiglo sa naman. Kaya if you can save all, you are also a myself. Hakog ka sa right? So, pinabalance sila. So, para sa ato, mga Christians, galagan sa Ginoo, we must spend our money wisely. Amen.
Ayaw sa iyo kapon. No? Ang bulan, hindi yung kaya. No, kaya lugin mo yun ng tudaan, mayabang ka. Kinsa hindi gusto mayabang? Hindi, oy, wala. And the way you use your talents is an expression of how you see yourself. Imong talent, nakay talent ka. You use your talent for the glory of God. So it only shows that the way you view yourself according to how God view yourself. As to how God view us. So kung lang imong talent, imong yung ipahimuslan, di para Ginoo, kaya pakita ng Diyos ng imong perspective sa kinabuhi, sakto. Na kay talent, papresyo kay ka, na kay skill, na kay abilidad, na kay gasa, papresyo kay ka, mo. Labaw pagkastaong imo nilang may inundan. Ayaw na magpadikit, magka dapat magpatawalan lang. Mura ba o ka ng mura ba ka ng kinhason ba? Kinahimo mo yung putol ba ka ng ikaw na ka ng putol ba yung imo o ka ng alperil, yung ginamit ng alperil ba? Yung kinalagkat na sa sayan putol isa yan alperil nalinaon mag mula di puntaan mo lang na kapag kinalperil na ito bisa nagkasuhan na palugit pag ito kinakailangan magpalugit. Sa bayan ko ng mga simbahan na nagpaktong yun sila diyan na pagkakasuhan pag inuwan na kinsay mo awit nila lugitunan ng ginto yun kaya ako na talent na kumawang kanta o bakong tinukura pag sumipuro ginabu sama sa usang kagap no nagian kanta. Muawit dia sa Ginoo, pagkabalan Ginoo. Amen. Imposible kaayo kung ato sa ito nag-ino ni Pablo. No, imposible ka, hindi ka malipayan na kasi malipayan ka. Amen. Ano tayo ka? Kung hindi ka malipayan, hindi ka. Siya, hindi ka katawin. Alright. So, you use your talents and you value your relationship. Imong kikapa, hatagang hinungdan imong relasyon sa imong isigkaingon, sa imong mga kaubanan simbahan, sa imong mga sister, sa imong mga brother, sa mga elderly sa simbahan. Gatagan ninyo o kamahinungdanon ang relasyon sa usag-usag. Ang inyong relasyon sa inyong pastor. Amen. Hello? Ako mabita ko sa Diyo sa ikanatawag ko niyan pati. Ako ko sa siya tawag ko man. Mutual ba? Constant hindi man sa akin. Pero ako lang ko siya sa bayan. Para nag-credit mo. Ako lang po yan sa bayan para nag-credit mo. Eh ako siya pala ko, kasi kayo po siya na ako. Wala ako lang sa iyo, Mader. Okay, naman na siya. Naman sila din naman dito. Kaya nangyay sila dito para sila dito. Alright. Now, your unspoken metaphor influences your life more than you realize. Kanang
wala o di mo ikasulti ba nga sanglitanan sa kinabuhi mo, naga-influensya na sa imong kinabuhi labaw kaysa imong yung na-realize. So kung diya sa imong mind, no, imo na yung gisagop diya sa imong una-una kinsa ka, unsa ka ka-importante sa Ginoo, unsa ka kamahinungdanon na tao karon sa gingharian sa Ginoo. Dako kay na ikatampo diha sa imong kinabuhi kaysa kanang imong na kaya usahin mo ko na atong kinahanglan conscious kita ba inang dito hindi na kinahanglan nga ang imong kinabuhi ipasukan di kanang imo pa na be who you are. Basta kaya imo lang pinipin sa imong mana na gusto mo. Kung ito lang ako, di pa ko magpanagalan mag-umidya rin o mag-umidya sa inyo ba? Hello? Kaya kung una-una, base man sa akong pagtanaw sa akong kaugalingon, ako anak sa Ginoo, nga ako na ay relasyon sa Ginoo, no? Nga akong kumidya din sa inyo, ako una-una, nga kaparti pa na sa atong kalambigitan ningon na mga magsugod diya sa Ginoo. Amen. Hello? Kaya kita mga managsugod, magkumidya, ay na! Diba? Ha? Magtulog ko yan sa'yo. Ninabutay mo. Eh, lang ba? Wala na ba? Diba? Hello? So, kanang atong unspoken metaphor, kanang ba, unsay atong sanglitanan diya sa atong kinabuhi, dako kay nagikatampo sa atong pagtanaw sa atong mga kaugalingon, labaw pagkanig kay sa atong ma-realize. So kanang ang imo una-una, imong pagpati nagkukugyod sa pag-isip sa imong kaugalingon, si kinsa ka sa atubangan sa Ginoo, unsa na ka atubangan sa Ginoo, no? Ang tanan gina-influensyahan. If you think life is a party, your primary purpose in life will be to have fun. Kung ang imong tanaw sa kinabuhi ba, ang kinabuhi mo na siya party, no? Ang imong primary focus o purpose sa kinabuhi o tanaw mo sa kinabuhi o ang imong mga kinahimo, kinahanglan na murag malinaw, linaw rin na mga tao na nilahang pagtanaw ba sa kinabuhi murag parte ba malinaw rin di ko malinaw rin na puro lang Hallelujah! Hallelujah! Huwag akong kalimutan nila. Di ko linaw. Pero ganala, party-party! Di ako. Dahil mga tao inanay ka! Sabi ng mga batan ko doon, okay tayo, gusto ka nila. Now, if you see life as a race, you will value speed and will probably be in a hurry much of the time. Kung natanaw mo kinabuhi mo ng lumba, muna mo pilmi kang magdali. Sa puton ka na ay ganyan. Murag ako. Sa balay mo, sinang mga yung manaw. Kung nala ko na yung tanaw sa kinabuhi, imong ginabali ang speed, kanang magdali. O dali na, nagayaw. Ayaw sa. Pero kung nalito na tanaw sa kinabuhi, murag race. Muna,
makita po sa imo na hindi ka kadali. And if you see life as a battle or a game, winning will be very important to you. Kung nangimong tanaw sinabuhi, mura na siya o duwa, mura na siya away, muna para ni mo, importante daw yun. Ako sa una, diyan panahon sa pagpapag ministry, magkanan mo na ito, uba na ito, gusto nyo magdaog, di pili. Di pili, away ba? Ikaw na ka ng appeal ni mga panahonan, di ba ka mo? Kung may mga paliga sa una yan, sa kasar ni Abu Kurki, basketball, no? Naabot ang basketball dito sa Manila, Magdako, San Roque. No? Ang ba na dito, gusto mapili. Kaya ako muna na, basta kayo, kita. Wala siya kung tanaw na kayo. Tanaw siya kung nagpili yung ganaw. Okay na kung pili. Sila di rin mga players na sa gawas pa. Ilang mag-invite ko sa'yo, ilang mag-anibayaran para lang duwa pa. Ako, pagkatulog ka nila mga players, kukita niya sa bakan. Wow, nasuoy mo kung nasa ipahan nila. Kukita niya matapanan nito. Puro tingigang duwa. Pwede mong mayo mamanikas. Hindi kasi pero mamahilang agoro, tuwara. Ligas na. Pag nagligas-ligas ang score, kanyang sipet kaya awa na pang-away na sa sipet. Bisa nagtayan ng iba. Ngunit pastor na o na ay elder. Kaaway yan. Kanya ka sa saan ay gusto rin mo? Ay, yaman! Naliklipa yun! Si elder mo suko na mga pastor. Kanya ano rin? Nagtuka! If you take life as a battle or a game, then winning for you is important. Di pa pinili ba? Nanunutong ang protestan sa sulog. Huwag man daw, ito tagutin mo. Yan na daw, may abag mo to. Ay papala na, basta kayo naka-appeal na na ito. Puro na ako Anong ngaway mo magpapildi? Basta kayo nakadungog kung nito tukin mo pang ikanta na sa atwa. Okay na sa ako. Kung sa istorya pa naman, alright na na. Tao ka na. Kapila na pastor. Nano man ito pastor na nato, mas ito man itong nakadao. Kung ito. Pati na akong ngaway, lumato, kung itong ngaway. Nano man itong daog ninyo. Mamadaan na para na pinakakita mo daw. Amen. Total, ang importante kayo ang ato, tinarong. Kung ila binuhan kung ila ng kumagulmos ginuha. Amen. Amen. Ngayon, pastor, hindi ba? Kuwan na pastor, ang binana, pastor, ikasan. Ikas ba sila? Sigilan tayo. Ako na ba, sigilan tayo. Kita ng mga pastor, lagi ng kasa. Okay, mag-judge pero sa'yo, mga pastor na. Tagang gabi ng pastor. Di kayo dyan sa pastor. Doon ako ba? Hindi ko ba kumukanta? Daw na taman. Hindi lang ko eh. Muna ilang magantong ng pastor ka ito, mga kamo sa mukanta. Mo lagi ini gawa na resulta ba? Ang ilang bisa na yabang, hindi ako ugat. Ako na una, mga pastor, kasan na. Kaya ang ilang perspective sa
Iba man! Para nila itanaw nila mo nag-email, magkakagaog yung ini kapipis doon, pinag-email, si Pupulay mo. Murag si, ganun po. Now, the Bible offers three metaphors that teach us God's views of life. Doon ay tulog ang mga sanglitanan metaphors na ihatag sa Biblia sa ato na mauni paglantaw sa Diyos sa kinabuhi. Life here on earth, number one, is merely a test. Para sa Diyos, ang kinabuhi, hindi mo kalibutan. Imo na pag-testing. Nga ang kinabuhi, hindi sa mga kalibutan, daw ingon sa usa ka pag-testing o sa gimay ko sa testing. Ha? Pagsuway, no? O pagsuway, ito lang pagkapilay ka na. Suwayan. Oo, suwayan. Kaya ka. Nilay. So, life here on earth is merely a test. Now, God continually tests people's character for what? For us to be conformed to the image of Christ. Ginatistingan sa Diyos ang ato ng mga characters. God continually tests people for them to be able to showcase their faith to God. Ginatistingan sa Diyos ang mga tao sa kanunay, no? Alam sa katuyuan, kung sa Diyos ka masinutano ng ilang pagtuloy sa Ginoo. Test their love, to test their integrity and loyalty. And that's the reason why the words in the Bible that we can find like trials, temptations, refining, and testing, these words occur more than 200 times in the Bible. Kaya mga mulong pag-testing, pag-refine, pag-sulay, pagkaplaga nato na sa kasulatan more than 200 times. Now, character is both developed and revealed by tests. That's why you are always being tested. Ang ato kulong kinaiya, gina-forma na, gina-develop na, pinaagi sa mga pag-testing, o gina-reveal yun ang atong kinaiyang tinuod kung sa ikinakita. Kung tinuod ba yung talagat o na diya sa kinaiyang Diyos noon, pinaagi sa mga pag-testing. Sama ni Abraham. No? Si Abraham, nagkasinali yung pag-testing sa iyang pagtuo. Kung sa iyo, tinuod ang iyang pagtuo. O nang sa ato sa akin, ang ipot ng pag-testing ng murag, ititinatag sa mga Abraham ba na parang yun mo tumaw, tinuod ba yun ang atong pagtuo gilit? Hello? Now, so God constantly watches your response to people, your response to problems, and your response to success, to conflicts, illness, your response to disappointment, and even the wither. Kanunay ginatanaw sa Diyos ang atong response pa nato sa mga tao, nato sa kananaang mga suliran o kalampusan ba, sa mga complex, ang panahon na yung mga kasungiran, ginatanaw sa Diyos kung sa imong response. Sa mga balatian, sa mga disappointments. Kaya ba, imong reaksyon ba sa mga disappointments na nag-pray ka unta na hapsay mo ang dagat sa trabaho, lawa,
na gusto sa Ginoo, istingan man, noon sa upside na imong kinaiya. Kung pagkamusta pa kuman, giilugan ito pa kuuno. Tanaw sa Ginoo sa imong reaksyon. Ako na! Lord, dupre mata ko nga, upside ang dagan sa ako. Kung ang Ginoo, gusto niya kung anong kitaon din sa imong kung upside sa imong kinaiya. Mula ko sa Bible School sa una. Okay, mag-pray na. Hindi niya mga lang. Hindi alam. Pero lagi sa ano, hindi nga sa akin na lang at pang babae. Pray na. May pagkakutan sa nagdaman. Kasi sa una rin, ang budget sa una rin, bintaan duman. Ay kamay upan. Nga na rin pinagkalugan sa kamay buwan. Sabi na makatungos pati, ipuli na yung mandarang buwan. Bakit mo na? Pinapos yun. Puso kayo, puso ko. Pray, ampo! Ampo, nako. Amo na may tudlo ng pray, hindi sa prayer din. Ampo, tamang isulat, ang piyo mo lang tumala. Ang pagpiyo mo lang sa mata. Saya na may lima po po. Wala ka ng pray. Dadali ng kukuha doon. Pasok ka na. Kaya na itong mas bating yung mag-ano nila mata. Ano ba naman? Mura na. Ano ba eh? Ako, what i-rapture man? Kagatawanan ko, hindi mo katawa. Sa ibabaw mo kumasa na mag-iputan ng buwan. Ano nawaran na? Pinamutay ko maagan. Ato na ko, ibang kwento. Kung minta yan naman. Kaya na nakusutan. Right. Pagsunod na na pagpangaon. Sige, mag-ampo na ta. Ang biyan nyo, ampo. Tala na ng mga Bible School student, anak na sa ilan katanong. Sasabi na yung kapagilan mo siya. Gano'n sila. Dahil may mga disappointments na sa kinapuwi, pero ginatanaw din sa ginawa ng reaksyon ba ng mga disappointing nga mga case diya sa kinapuwi. Mga disappointing moments sa kinapuwi. Usahay, may tungod sa imong pamuyo, imong pamilya, sa imong mga anak, mga moments of disappointment na. Kaya kayo mga anak, expect unta na, utang, pero ito, simbag. So, tanaw na sa Ginoo po yung reaction. Kang kinabuhi niya ay, continually, mga pag-testing na sa Ginoo sa ako. So, tanaw lang yan atong reaction. Isan pa gani, atong weather ko, atong panahon. Ginatanaw sa Ginoo yung reaction. Maglagot ng inita ka! Maglagot ng inita ka. Maglagot ka! Kung inita ka, kita ko kalagaw! May taguha ka! Tawa ka. Sa ba nung adlaw? Alright. Now, bisan pa kuno, even the simplest action such as when you open a door for others, when you pick a piece of trust, and the moment you're in church, ginatanaw na sa Diyos. Alam mo. So, bisa dahil ka ng mga simpleng bagay, sama ng pagkabili na ito sa prutahan para sa upan na ito ang lihan. Ginatanaw ko na sa Diyos. Pagkabili mo. Pagdali, that's Lord! Uy, nakatagapot na Lord. Ginatanaw ko na Diyos. So, that's Lord. Sulit.
silang putahan. Bisan pa ang kanang panahon na simbahan, natanaw na sa Diyos. Noong sa simbahan. Hello? Natanaw na sa Ginoo. Kung nakasimbahan, nasira ng kapit, natanaw na sa Diyos. Pagkakong na demonyo na ito sa Ginoo, kailangan, bisan sa inyong simbahan, na ako yung buwan niya. Hindi ko naging ako ako na tanan. Tanawa na si Tapi. Tanawa ka na pusat ka, tanawa na ako na. Nga, murag kapuyo na siya, huwag na magtabi, kapuyo lagi, kasi gigduko, ganang cellphone. Di na sa Ginoo diya di mo niyo mga angkol mo diya si Mano Halo. Upisan pa ka ng simple nga bagay ka na magpunit at basura. Magpunit at basura. Punit at basura, hilapin at tulak na lugar. Hilapin at uslihan. Musuwakan na ng pagpot. Yan. Ito ang imulutan na bisita silikan. Kita lang yung kikil. Alright, so a very important test is how you act when you cannot feel God's presence in your life. Ang mayundanon po kayong pagsuway, pagpistil sa doa, o sa imong reaksyon, how will you act kung may mga panahon na daw mo mabatikan ang presensya sa Ginoo? Lalo kayo panahon, ginanap, murag ang Diyos. Dili man sa tanang panahon, nasabay mo ang Ginoo. Sa paglakaw, ay panahon na di mo batikan na ang Diyos sabay din. Mura ka itong awis sa footprints in the sun, ano niya Ginoo? Wala na ako makita yung footprint. Ba't pasan mo, wala niya ma-feel ang presensya sa Ginoo? Mga panahon na nadaaw ka isip. Pag ito, katong panahon na iubos na sa Espiritu. Hallelujah. Pero mga panahon na daw dito na ito mabatigan ang presensya sa Ginoo sa atong ginatulog, ginatanaw na sa Ginoo. Kung man ang mainundan ng test mo ako sa atong ginatulog. Sometimes God intentionally draws back and we do not sense His closeness. Na mga panahon na murag ang Diyos, murag, no? Murag gina, tawag na, nagpahigpit lang siya. Di-draws back. Na murag din natin mag-feel ang closeness sa Ginoo. Na mga panahon na inanak ng Iso. Panahon ni Elijah sa iyang victory sa Mount Carmel. No, grabe kayo ang triumph, grabe kayo ang victory, grabe kayo ang declaration of worship and praise to God at ang panahon na because of the supernatural that was done by God. Yan mo, ilang mo yan halad ni Elijah. But when the queen said that I will require also, I will kill Elijah. He killed my prophets the same time. Ngayon, ipatay ako mga propeta, patyon ko sa siya. Tagan siya. Panahon ng maradawa na yung mapatyon, close na sa Diyos. Tagan siya. Dito siya Sunday sa Juniper 3. Ingon niya, Ginoo, ako na lang po sa matarong na napili. Ako na lang yun. Kami niya siya na lang, pero hindi na yung napay si disciples. Nagkiling, mawapa mo simpa ni Baal. Alright, so sometimes, ang Ginoo, inana, no? Muna, murag tagpupatiyan na murag wala man namuhat ang Ginoo, murag wala may pagpakabana ang Diyos sa Ginoo na ang ginawa kita niya na ginahimo wa siya magpakabana sa ato. Every
detailed every moment in life na ang Diyos nagkauna-una o nagkakapana sa atin. And so we must place God as number one in our lives. And without you knowing, the blessings of the Lord come. Kung natong imuon nga number one ng ilang Diyos sa atong ginabuhi, di mo lang masayron, di mo lang masayran ang mga panalangin na nag-aabot. No? Without you knowing. Bulong ka na lang. Ina-bless ka siya. He will just surprise you if you walk according to God's ways. So, isupresa na lang kas Ginoo kung magkalakaw ka sumala sa iya kabubot-on ng mga pamahali. So, when you understand that life is a test, you will realize that nothing is insignificant in life. Kung imo mamasaktan ka kinabuhi, mura na siya o series of tests, na imo ma-realize na walay butang sa kinabuhi na dili importante. Tanan ko siya importante o kabahin tong tanan sa gigamit sa Ginoo aron pagsulayon lang yun ang imong karakter, ang imong pagtuya sa Ginoo, ang imong integridad o ang imong loyalty diha sa Dios. Kanang ulan, alipsi, tahimik sa adlaw. Walay makapangita mo o walay nga ipaw kalibutan na maimo natong insignificant. Hello? Tanan nila kapangin nila pag-display sa Ginoo sa ato. O kanan, kahit panahon na isapot ka yung kakayo, huwag magkalima. Yan, mahina, failure ka sa test sa Ginoo. Ngayon lang pa sa ilo Ginoo. Naapoy uban. Yakat kung imong pagsapot, ila kong guyugan sa ila kong kaugaling kong sapot. Ila kong abayan na mulukso na lang po sila apel at stupid. Hello? Nga ikaw nakapangainan pa sa ilo. Yes, siya. Kisa may alaw na lalo. Nakita ang tanan, ginasulayan mo ng tas Ginoo. Ang importante na ito sa ilo. Lord, huwag yung batay sa akin. Siguro ang pag-ibig. Lord, siguro. Ikaw nakapangainan pa sa ilo. Kanya, ang isa wala, gidibdib niya, gilahe na niya. Ikaw, yung istorya. Dahil naging patikog na ako. Nga naman ko niya ay, kung tinuod mo. Hello? Ako na niya. The good news is, God wants us to pass the test of life. Ang mga pagsulay sa kinabuhi, naagin na, pero may balita mo ni, ang gusto sa Ginoo, pasata ng tanan. So, He never allows the test you face to be greater than the grace He gives you to handle them. Kumikan kaya gusto sa Ginoo, pasar ka na, di yung kasulayon sa Ginoo, labaw kay sa imo masarangan. Unang ingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 13, basa ko na Bisaya. Walay bisan unsa nga panulay nga niabot kaninyo kun dili kadto nga maanto sa tao. Apan ang Dios patinumanon nga dili motugot nga panulayon kamo sa labaw sa inyong maarangan. Kun dili uban sa panulay maghatag usab siya lutsanan aron kamo makahimo sa pagkantos. Dili yung kuno moabot ang mga panulay sa kinabuhi, dili maghatag og lutsanan ang Dios sa tuwa. Bud pa sa bud, walay panulay nga moabot sa kinabuhi nga labaw sa atong masarangan.
Kay naagin na himuong lusanan ang Ginoo para no? Walay manulay. May kasi yung panuway mangga. Why panuway? Nagihatag sa Ginoo na mula ba sa imong kaya? Inon ka gani sa imong bakit panuway maganda ko? Tingnan nga, panuway kong dako pero nayon sa nanani. Walay panuway, walay pag-testing, walay panuway nag-aabot sa atong kinabuhi. Nga labaw sa atong masarangan, inunua ang Diyos maghahatag og lusanan. Amen. Gusto Ginoong pasar na. Pastor, mo man mo hatag ang Ginoong lusanan. Tandaan ko. Nakakayo lusanan. Nakakayo. Kung sa may lusanan, Pastor, ang lusanan naghihatag sa Ginoo. Kaya naging pagpangayong pasayo sa iyo. Kaysa niya mga ipagpasayo, nagpasabot na, nakaambo ka, sayo ka. Kung sa imo pagkasayo, di ka magkamakagamo. Hello? Hello? Karoon po mga ano? Ang lusanan, kanang imong pagkaambo nga sa ka. Mga ipagpasayo, imong pagpangaypasayo, o nang lusanan. Amen? Amen. Kaya kung di ka makayong pasayo, di ko na pasal. Kahit na pasayo. Ayaw ko, Pastor. Kaya ako nasa rumah, hindi ba pa? Hindi ba pa? Pagkip niyo yun. Ngayon mo, Pastor, mayroon ko sa iyo, kaya kung sa tao ko sa iyo. Wala di ang taon. Kaya na mo asawang yaw-yawan, dira ka mo. Tawag mo And so all of the tests in life have eternal implications. Ang tanan nga mga magsuway sa kinabunyunan na internal implications sa ato. Kanan siya may labos sa atong eternal at nga kamadulngan. Amen. Ginasulayan ta kay ginaumol, ginapurma sa Dios, ginalipay sa Dios ang atong karakter, ginalipay sa Ginoo ang atong pagtuo, ginalipay sa Dios ang atong loyalty, o ginalipay sa Dios ang atong integridad. Dili na para pagdumbok, pagkupa sa ato ang mga pagsulay, ang paninulunga para pagpurma sa ato. Ginapurma ta na. Amen? Lord, pati ang aming pagsulay, pati pagkong pagsulay, maumitaw. Hello? Amen. Huwag yung pagsulay ka ba? Huwag pagsulay ka nindot. Huwag pagsulay ka nindot. Tanang pagsulay, pag-district, hindi yun na nindot. Amen? Dahil panahon naging asawa, binanggapay ka. May muna lang ko sa kabuntan. Wala kami. Wala din mo kami. Wala. Ikaw na lang mo sa akin ako. Pero din, ikaw rin nagpanood. Okay, magkagabihin din. Nagatuman mo yun. Kalikaw sa doon sa akin. Hindi ko gusto niya. Kasi yung una-una, pakulay siya. Wala pakul. Hello? So, all of the tests in life have eternal implication. Every time you pass a test, God notices and makes plans to reward you, not just here, but also in eternity. Kana matagpagsulay ka, nakapasar ka, ginatiman anak sa Ginoo, o ang Diyos nagahimog yun ang pag-reward sa imo. Dinhi, o bisan pa sa eternidad. Kung di man din mo madawat ang reward sa Ginoo sa imong basta kay sa eternidad.
na may reward ay hatag ng Ginoo sa inyo. A life on earth is a life of trust. Ang kinabuhi din mo ang kalibutan, kinabuhi sa pagsalig. Dinanakot iwason para sa sunod ato ni pasahin pa. Ako lang po gamay. In our time here on earth, our energy, our intelligence, opportunities, relationships, and resources are all gifts from God. He has entrusted to our care and management. Ang tanan ko nun nato din sa kinabuhi, din mo ang kalibutan, ang atong puso, ang atong intelihente, ang atong kabray, ang atong kinahalman, ang mga oportunidad sa kinabuhi, ang mga pagkakilambigit nato sa mga tao na nahimong kaparte sa atong kalampusan sa kinabuhi. Tanan nga mga resources, kanang tanan, mga gasa sa Ginoong iyang isalig sa ato para atong atimanon, atong i-manage sa buhay. Amen. Amen. So makita sa Ginoong kapiyaran ka sa maong ihatag niya, gigasan niya sa imo. Ugahan pagkagdagan sa Ginoo. Kaya siya ng kapiyaran sa jutay, kapiyaran sa gamay, at sa dagdag. Kaya kung siya hiling kapiyaran sa jutay, kung saan mong niya kapiyaran na niya sa dagdag, ipakita ko sa kapiyaran sa jutay, kaya piyaran ka pagdagdag sa Ginoo. Tunay mga isalig ang Diyos din sa ito. Panilog na mga iso. And so, life here on earth is merely a test, and it is also a life of trust. Kinabuhi sa pagsalig sa Ginoo. May mga panahon, ginasulayan, ginatistingan kita. Apa nagkatuyuan sa Ginoo anak para umulod ta, para umahon ta, para may isakto ta, tubangan sa Ginoo. Walay pagsulay yung ni Pablo nga nag-aabot sa ato nga labas sa atong nasalangan, hinunua ang Diyos maghatag na kanunay lusanan. Oh, hallelujah. In other words, di gusto sa Ginoong gunubon o gubon ka. Ang mga pagsulay nga nag-aabot para na reformahon ka, para na umulod ka, para balayon ka sa Ginoo, para formahon ka sa Diyos. Ano ang imong karakter, ang imong pagtuo, muhaong Diyos sa katuyuan sa Ginoo para sa mga dili tuyo sa Ginoo nga gubon ka. Dili tuyo sa Ginoo nga ikaw bukanon, ginatistingan ka sa Diyos. Aron inunua, malipon ka. Wala ginatanaw sa Ginoo ang atong response, ang atong reaction sa matang pagsulay o pagtesting sa kinabuhi. Mo nang ayaw yun, himo ang guba ang imong reaksyon. Kung may higayon na murag maguspat din balik tayo sa Ginoo pangayon pasaylo Lord. Ang akong nahimo na sabdan akong dili tumaw, pasaylo ako Diyos. Kaysa mo pagpangayo mong pasaylo ng pasabot, pagkaangko to nga ikaw na pagyas. O nang sasunod kayo mag-amping na katungod kayo, doon na naman kayo lesson na imong na katunan sa mong pagpapakyas mo.